bakit naman mawawala ang batang yon? Hindi ba't kasama mo lang kanina? Bigla na lang pong nawala eh. Hindi ko po napansin kung saan nagsuot. Kanina pa ako tawag ng tawag. Ano ka ba naman, Dora? Napaka-irresponsable mo namang bata. Bakit hinayaan mo makalayo sa iyong kapatid mo? Alam mo naman kung gaano kadelikado ngayon dito. May nangunguha ng mga bata at ang bali-balita ay hinuhulog sa tulay bilang alay. Pasensya na po, Inay. Hindi ko po talaga napansin eh. Sandali ko lang naman po kasing iniwan dyan sa may tapat ng mansyon para pulutin yung mga panggatong tapos bigla na lang siyang nawala. Kailangan natin mahanap agad ang kapatid mo bago pa dumating ang tatay mo. Kundi malalagot tayong dalawa. Dalian mo na. Magtanong-tanong ka sa baryo at baka mamaya doon napadpad ang kapatid mo. Baka sakali may nakakita sa kanya. Opo. Si Danilo ay 7 taong gulang pa lamang at talagang makulit. Bunsong anak siya ni Aling Celia na saglit lang itong pinaalagaan kay Doray dahil ng mga oras na yon ay nagwawali siya sa kanilang bakuran. Hindi niya akalaing magbibigay sa kanya ng malaking problema ang pagpapaubaya niya sa bunsong anak sa kanyang dalaga. Si Danilo ay isinilang at lumaking medyo delay ang pag-iisip. Ang kanyang pag-iisip ay parang nasa 5 taong gulang pa lamang na bata. Sila ay dating taga Maynila pero lumipat sila sa probinsya ng Iloilo nang mawalan ng trabaho ang padre de pamilya nila. Nanirahan sila sa dating probinsya ni na Aling Celia. Medyo hindi na sila sanay sa pasikot-sikot sa lugar na yon. Lalo na't liblib at hindi pa masyadong naabot ng progreso. Alam nilang mahihirapan sila sa paghahanap sa bata lalo na't napapabalitang marami nang nawawalang tao sa lugar na yon. Danilo! Anak, nasaan ka? Danilo! Kanina ko pa po siya tinatawag ng ganyan pero hindi po siya sumasagot. Ikaw talaga eh! Ikaw ang may kasalanan nito. Kung di ka pabaya, wala sana tayong problemang ganito. Buwisit kang bata ka. Aray ko na, yung sakit naman. Ba't niya naman ako kinurot? Dapat lang yan kasi tanga ka. Puro katanga ng ginagawa mo. Hala, sige na, hanapin mo kapatid mo. Malilintik ka, sinasabi ko sa'yo. Aray, nananabunot naman ho kayo eh. Hanapin na nga. Pambihira naman. Ikaw talaga. Kulang pa yan pag hindi mo siya nakita. Papatayin ka ng tatay mo sa bugbog. Malalakas na hiyaw ang maririnig sa buong paligid. Panay ang tawag ng dalawa sa pangalan ni Danilo pero wala pa ring sumasagot. Labis nang nag-aalala si Aling Celia dahil anumang oras ay darating na ang asawa. Tiyak niyang hindi lamang ang anak na dalagang mananagot kundi maging siya ay sasaktan ng asawa kapag nalaman nito ang nangyari sa bunso. Ilang minuto pa silang nagpaikot-ikot sa kanilang bakuran. Umaasang nagbibiro lamang ang bata at naglalaro ito ng taguan. Pagod na sila sa paghahanap. Hanggang sa naisipan ni Doray na pumunta sa may manggahan ng mansyon na hindi naman kalayuan sa bahay nila. Ang mansyon na yon ay pagmamay-ari ni Doña Tekla at nakatayo ito sa gitna ng malawak na lupain. Napapalibutan ng mga matataas na halamang namumukadkad. May iba't ibang kulay at uri. May mga rosas, sampagita, at mga kakaibang uri ng halamang hindi madalas makita sa lugar. Kapansin-pansin ang ganda at ayos nito. Mistulang naaalagaan ng pirmi maski hindi naman nila nakikita ang matandang nagtatanim o nag-aasikaso sa hardin. Ang mansyon mismo ay may malaking pintuan na yari sa matibay na kahoy at mga bintana. Nananatiling sarado ang mga ito na tila may lihim na itinatago. Ang pintura nito ay bahagyang kumupas na at kakikitaan ng pagiging luma. Ang kabuuan ng mansyon ay may kakaibang aura ng katahimikan at lungkot. Bihira itong daanan ng tao dahil sa mga kwentong bumabalot dito na si Doña Tekla ay isang aswang. Ayon sa mga kwento ay may nakakakita dito minsan na payat na at may mabagsik na anyo. Kulubot na rin ang balat at may mahabang puting buhok na laging nakalugay.
May mga nagsasabing matagal nang nasa ibang bansa ang matanda, pero may ilan ding nagkwento na nagkukulong lang ang matanda sa loob ng bahay nito at hindi lumalabas. Danilo! Tama ng laro, ano ba? Nay, bababa na ako sa baryo. Mabuti pa nga. Sige na, dalian mo. Ramdam na ni Doray ang pangamba sa boses ng kanyang ina. Aalis na sana siya ng manggahan nang mapansin niya ang kapatid na nakatayo lang at parang may kung anong tinatanaw sa loob ng mansyon. Nakailang tawag na ang dalaga dito pero parang wala siyang naririnig. Agad na nilapitan nito ni Doray at dahil sa labis na pag-aalala, may halong inis na nakurot niya sa tagiliran ng kapatid. Sa kanya ito tinapunan ng masamang tingin. Doray! Si Danilo na ba yan? Diyos ko, anak ko! Ay, ba't mo naman kinurot? Pambihira ka talaga, hindi ka talaga marunong mag-alaga ng kapatid mo. Dahil sa kaunting sermon na yon ay nakaramdam ng selo si Doray. Sa kanilang magkapatid kasi, ramdam niya na tila mas mahal si Danilo kesa sa kanya. Palaging ito ang pinapaboran samantalang siya'y panay ang sermon, maski sa kaunting pagkakamali lang. Minsan ay naiisip na nga niyang marahil ay hindi siya tunay na anak. Palagi niyang kinukumpara kung paano ito pagmalasakitan ng mag-asawa. Samantalang siya, ni hindi man lang niya naranasan na maipagmalaki ng sarili niyang ama maski madami na siyang medalya habang nag-aaral pa. Tahimik nilang inuwi sa bahay si Danilo. Ilang sandali lang ay dumating na si Mang Henry na agad namang hinanap ang bunsong anak. May dala itong pasalubong na siopaw. Nakatingin lang si Doray. Alam ng kanyang amang paborito niya yon pero iisa lang ang binili nito. Muli, naramdaman niya na parang hindi siya nakikita ng ama. Dahil doon ay tahimik na lamang siyang umalis at naupo sa upuang kawayan na nasa bakuran nila. Doon ay tanaw niya ang malawak na taniman ng mga punong mangga sa bakuran ng mansyon. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Magandang gabi. Ba't ka nag-iisa dito sa labas ng bahay niyo? Wala naman. Nagpapahangin lang ako. Hindi ka ba natatakot? Alam mo bang may gumagalang aswang dito? Baka mamaya matsambahan ka. Ano ka ba? Hindi na ako bata para matakot sa ganyan. Manahimik ka na nga lang. Gusto ko ng tahimik na paligid. Hindi ka naniniwala sa aswang? Hindi. Teka lang. Ba't ka ba kasi nandito, ha? Ano ba ginagawa mo rito gabi na? Wala, nagpapahangin lang din. Pwede ba kitang samahan dito? Total naman, pareho lang tayo na gusto ng hangin ngayong gabi. Che, mabuti pa umuwi ka na. Kung uuwi ako, pumasok ka na rin. Talagang delikado dito sa labas ng bahay kapag ganitong oras na. Sige na. Pinagmasdan ni Doray ang kapaligiran. Bukod sa kanilang dalawa ni Ader ay wala nang iba pang taong makikita na nasa labas ng kanilang mga bahay. Walang mga gumagala at sobrang tahimik na ng paligid. Maya-maya ay biglang natigilan ng dalaga nang mapansin ang isang kumikilos na bagay sa may manggahan. Naningkit ang kanyang mga mata nang mapagtantong may nanonood sa kanila ni Ader. Ayon sa nakikita niya, isa itong matandang babaeng nakalugay ang puting buhok. Pero dahil medyo madilim na sa may manggahan, ay hindi niya maaninag ang mukha ng matanda. Oh, bigla ka natahimik, Doray. May problema ba? May tao sa manggahan ng mansyon. Tingnan mo, nakatitig siya sa atin ah. Ha? Nasaan? Wala naman ako nakikita. Ano ka ba? Wala namang tao na lumalabas ng ganitong oras maliban sa iilang may mga lakad sa gabi. Ano bang nakita mo? Ayun oh, matandang babae. Muling sinundan niya kung saan nakatingin ang dalaga at doon niya rin naaninag mula sa manggahan na may nakatayungang matandang babae doon at tila nagmamasid sa kanila. Nakatayo ito sa ilalim ng isang punong mangga at nakatitig sa kanilang direksyon. Nakadamit ito ng mahaba at kulay itim na saya at blouse. Napatayo ang binata at pilit tinatanaw ng mabuti ang matanda kung tama bang sa kanila ito nakatingin. Napatayo na rin si Doray at biglang pinanindigan ng balahibo sa katawan.
Nang mapansing hindi kumukurap ang mga mata ng matanda ay lalong bumundol ang kaba sa kanyang dibdib. Mahigpit na rin ang pagkakakapit niya sa braso ng lalaki habang tutok na tutok ang paningin niya sa matanda. Yan ba si Doña Tekla? Imposible. Matagal nang nasa abroad ang may-ari ng mansyong yan. Guni-guni mo lang yan. Baka ibang matanda yan. Teka, lapitan natin. Ayoko nga. Kung gusto mo, ikaw na lang. Ikaw yung kanina sabi na may aswang na gumagala tapos lalapitan mo. Paano kung aswang yan? Ay, makapasok na nga sa bahay. Pambihira. Sandali, nasaan na yung matanda? Biglang nawala, Doray. Hala ka, huwag ka namang manakot. Mabuti pa umalis ka na. Papasok na ako sa bahay namin. Agad na itinaboy ng dalaga ang binata. Nagmamadali itong pumasok ng bahay nila. Ni hindi na niya nilingon ang noon ay natatawa pang binata dahil sa ipinakita niyang karuwagan at takot sa matandang nasa manggahan. Sino yung kausap mo sa labas? Si Ader po, napadaan lang. Doray, hindi magandang tingnan ng isang dalaga at binata na nag-uusap sa dilema. Dapat kung mag-uusap kayo dito sa loob ng bahay para nababantayan namin kayo. Si inay naman, nadaan nga lang eh. Ba't ko naman naaayain dito sa bahay? Ano naman gagawin niya rito? Ko! Papunta ka palang pabalik na ako. Alam ko ng mga galawang ganyan. Naliligaw sa iyong binatang yon, oh. Magsabi ka ng totoo. Hindi po Nung nakita niya lang ako sa labas, tumigil para makipagkwentuhan. Naikwento niya nga na may gumagala raw, na aswang. Kaya pinapasok niya na ako dito sa loob. Oo. Yun ngang sasabihin ko sa iyo kanina nung nakita kong lumabas ka. Usap-usapan nga sa baryo kanina yung tungkol sa gumagalang aswang. Bakit di niyo naman ho agad sinabi sa akin? Pwede naman ho kayong sumigaw, maririnig ko naman. Pambihira, parang gusto niyo akong malapa ng aswang sa labas Hoy, bakit ba ganyan ka makipag-usap sa nanay mo? Parang hindi mo nanay ang kausap mo Tay! Galangin mo ang nanay mo kundi malilintikan ka sa akin. Huwag kang bastos. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, pasensya na po. Lumapit si Doray sa kanyang ina at iginiya itong papuntang kusina. Nang makarating sila sa kusina ay saka naman binuksan ng dalaga ang usapin tungkol sa nakita niya sa manggahan. Nay, may nakita kaming matanda sa may manggahan. Nakatayo, tapos nakatitig lang sa amin ni Ader. Yan nga bang sinasabi ko? Nakilala niyo ba? Hindi po hindi maaninag ang mukha niya. Naku, baka yung aswang na yun. Sino ba namang matanda ang gagala pa gabi na? Mukhang hindi naman siya aswang kasi normal na tao lang ang itsura niya. Parang kahawig siya nung mga mangkukulam na napapanood ko nun sa sinehan. Marami rin namang mga mangkukulam dito pero kasi sa panahon ngayon, mas pinag-uusapan ng isang uri ng aswang ang amalanhig. Ito daw ang gumagala dito sa baryo. Ano pong aswang ang amalanhig? Ito yung mga patay na aswang. Ito'y karaniwang aswang na namatay. Bago pa maisali ng itim na perla sa kaanak, hayok sa dugo ang amalanhig. Walang pakiramdam at mabangis. Sus, ang nanay. Meron bang aswang na namatay muling nabuhay? Imposible naman po yun. Sa mga comics lang po nangyayari yun Binato ni Aling Celia ang anak nang mapansing tila hindi ito naniniwala sa mga kwentong nakagisnan niya sa kanilang lugar tungkol sa mga aswang. Huwag mo sanang binabaliwala ang mga sinasabi ko sa'yo. Mabuti na yung nag-iingat ka pa rin. Sige po, Nay. Matutulog na ako. Hayaan niyo po. Di ko kakalimutan ang mga sinasabi niyo sa akin. Sige na. At itutuloy ko pa yung pagtitiklop ko ng damit. Habang nakahiga sa kanyang kama ang dalaga ay hindi maalis-alis sa isip niya ang matanda sa manggahan. Kinikilabutan siya sa paraan ng pagkakatitig nito sa kanila ni Ader. Bigla siyang napraning. Tumayo siya sa kama at bahagyang binuksan niya ang kanyang bintana. Sumilip siya doon kung naroon pa ba ang matanda. Ganoon na lamang ang sigaw niya nang makitang nakatayo sa harap ng bintana niya ang kinatatakutang matanda. Nakatayo lang itong parang tuod at hindi gumagalaw. Malalaki ang mga mata nito na parang sadyang nananakot. Magulo ang puti nitong buhok
Bahagya nitong itinaas ang kanyang mga kamay at parang akmang aabutin ang dalaga. Inay! Tulong! Tulungan niyo ako! Agad na tumakbo ang mga magulang niya nang marinig ang malakas niyang sigaw. Ano bang sinisigaw mo dyan? Nasa labas ng bintana yung matanda na nakakatakot siya. Binuksan ng ginang ang bintana ngunit wala naman siyang nakitang matanda sa labas. Walang kaunting bakas na may tao ngang nagtungo sa lugar na yon. Agad na uminit ang ulo ng ginang at kinurot sa tagiliran si Doray. Biglang napangiwi ang dalaga sa sakit. Totoo naman ang sinasabi ko eh. Nandiyan siya kanina. May matanda dyan sa labas. Hindi ako nagsisinungaling, Nay. Ang bihira ka naman oh. Matulog ka na nga at huwag ka nang gumawa ng kung ano-anong kalokohan. Buisit, nagpapahinga na nga ang tao eh. Kakamot-kamot na lamang na lumabas ng silid si Mang Henry at tinalikuran ang kanyang panganay na anak. Sumunod na rin si Aling Celia. Nang parehong makalabas na ang dalawa, ay saka sinara ni Doray ang bintanang binuksan ng ina. Sumili pa siya ulit sa labas, sinisiguradong wala ng ibang tao na maaaring lumapit sa kanilang bahay. Matapos masiguro ang kaligtasan, bumalik na si Doray sa kanyang higaan. Mahigpit niyang niyakap ang kumot at nagtalukbong. Kinabukasan, lumabas si Doray na tila parang walang nangyari. Nakita niyang nag-aalmusal na noon ang tatlo. Si Aling Celia na sinusubuan ng bunso nitong anak at si Mang Henry na sumisimsim ng kanyang kape at walang imik na nakatingin sa malayo. Magandang umaga po, Tay. Nay. Ay, mabuti naman at gising ka na. Kanina pa naghihintay ang pagkain sa'yo. Pasensya na po, napuyat po kasi ako kagabi eh. Ay nako, ayan na naman kasi eh. Ikaw lang nananakot sa sarili mo. Wala naman kasi talagang matanda. Guni-guni mo lang yon. Ganyan na nga po siguro, Nay. Ay, siya nga pala. Aalis kami mamayang 3. Ikaw nang maiwan, total kaya mo naman ang sarili mo. Paglabas namin maya-maya, hapon na kami makakabalik. Siguraduhin mong makakapagsaing ka na ng kanina at huwag kang magpapapasok ng kung sino-sino, mahirap na. Aalis po kayo? Di po ba ako pwedeng sumama na lang? Dumito ka na lang muna, iha. Walang magbabantay ng bahay natin eh. Tsaka kulang ang pamasahe. Idadala ko lang naman itong tatay mo sa pagamutan at kagabi pa nagrereklamo ng pananakit ng paa niya. Mas mainam na may tao sa bahay para mag-alangan ng sino mang magnanakaw. Bantayan na talaga mo ang panabong ko. Malalagot ka sa akin kapag pinabayaan mong magutom ang manok ko. Naintindihan mo ba? Opo, sige po. Pero Tay, ano po bang nangyari sa inyo? Bakit kayo ipapagamot? Ay, ang daming tanong. Aalis na kami. Yung mga biniling ko ha. Nang matapos kumain ng 3, ay mabilis na silang nagayak para sa kanilang lakad. Pinanood na lamang ng dalaga ang mga ito nang paalis na. Agad niyang napansin ang paika-ikang lakad ng kanyang tatay. May makapal ding telang nakatali sa paligid ng namamagang binti nito, tila may malaking sugat sa ilalim nito. Hindi niya maiwasang magtaka, lalo't kahapon lang ay wala siyang napansin na ganito sa ama. Para hindi masyadong isipin ang misteryosong sugat ng ama, inabala ni Doray ang sarili sa pag-aayos ng kanilang munting hardin sa harap ng bahay nila. Kumuha siya ng ilang piraso ng sanga sa mga nakatanim na rosas at sampagita sa labas ng mansyon. Naging mabisa nga yung pampalipas ng oras ng dalaga, hanggang sa hindi na niya namalaya na gumagabi na muli. Tuloy-tuloy lang siya sa pagtatanim. Madami-dami na rin ang naitatanim niya sa kanilang bakuran. Mahilig ka rin pala sa mga bulaklak? Hindi naman, pero gandang-ganda lang kasi ako sa mga halaman dyan sa mansyon kaya kumuha ako ng konti para itanim dito sa bahay namin. Teka, ba't pala panay ang balik mo rito? May kailangan ka ba? Wala naman. Masama na bang dumaan dito sa tapat nyo ngayon? Malamang papansinin kita kasi nakikita kita eh. Mag-isa ka lang ba ngayon dyan sa bahay nyo? Bakit mo tinatanong? Wala lang. Wala kasi ako nakikitang lumalabas eh. Tsaka tahimik. Madalas magulo yung kapatid mo eh. Patakbo-takbo dito sa bakuran nyo. Hoy! Nagmamanman ka ba rito sa bahay namin? Hindi ah. Ba't naman kita mamanmanan? Eh hindi ka naman kagandahan.
Pambira oh. Ako na nga ito nagmamalasakit sana kasi nag-iisa ka. Ako palalabas na masama. Ayos lang ako. Pasensya na kung natatarayan kita. Walang problema. Alam mo, mas gusto ko pa nga na mag-isa lang ako kesa kasama sila. Siya nga pala, ba't ka ba palaging nagagawi rito? May trabaho ako dyan sa loob ng mansyon. Ano? Oo, parang caretaker ganun. Habang nasa ibang bansa si Doña Tekla. Totoo bang nasa ibang bansa sila? Di ba talaga siya yung nakita natin kagabi? Hindi nga siya yun. Ayon sa balita ko, matagal na ng ibang bansa ang Doña. Kasama niya ron ang mga anak niya. Sumulat pa nga sila sa akin at nagbilin na ako na muna ang pansamantalang mag-alaga ng mansyon nila at iba pang ari-arian. Ah, ganun ba? Mabuti at hindi ka natatakot na pumasok sa tila abandonadong mansyon na yan, ano? Ano namang dapat kong ikatakot dyan? Ang ganda-ganda sa loob niyan. Maaliwalas at talagang malaki. Ay, di ko talaga maisip kung sino yung matandang babae na yun kagabi. Nakakatakot. Alam ko na kung sino siya base sa pagtanong-tanong ko sa baryo. Sino? Si Aling Pasing yung pipi at baliw na matanda. Sabi nakatakas na naman kagabi sa mga kamag-anak niya. Kalimutan mo na yun. Total, hindi naman niya tayo sasaktan Si Aling Pasing? Kilala ko yung matandang yun Hindi naman siya yung nakita natin kagabi. Malayong itsura nun sa matanda kagabi. Ikaw, tinatakot mo lang ang sarili mo. Sinabi ko na ngang si Aling Pasing yun Imposible. Nakita ko na nang malapitan yung mukha niya. Ano? Nakita mo yung mukha niya? Hindi ko matandaan Ewan? Napahalakhak ang kasamang binata sa naging reaksyon ng mukha ni Doray. Nakikita niya ang pagkalito at takot sa mukha nito. Dahil dito'y napagtripa ng lalaki na lalo siyang takutin. Nagkwento ito ng tungkol sa mga aswang at sa mga nagiging biktima ng mga ito. Ano ba? Tumigil ka na nga! Alam mo namang mag-isa ako dito ngayon, gumaganyan ka pa. Malis ka na nga! Mabilis na tumayo si Doray at pumasok na sa kanilang bahay. Nag-aalala siya dahil medyo papadilim na naman ang paligid ay hindi pa rin umuuwi ang kanyang mga kapamilya. Nasaan na ba sila? Natatakot na ako. Madalas ang pagsilip ng dalaga sa labas, ngunit wala pa ring dumarating. Labis na nabalisa ang dalaga ngunit alam niyang wala naman siyang magagawa. Pagsapit ng gabi ay mas lalong hindi mapalagay ang dalaga. Kung ano-ano na ang iniisip niya habang siya'y nag-iisa. Pasado 12:00 na ay hindi pa rin siya dinadalaw ng antok. Hanggang sa makarinig siya ng malalakas na katok. Naging mabilis ang kanyang pagkilos. Natuwa siya dahil sa wakas ay dumating na rin ang kanyang mga kasama sa bahay. Binuksan niya ang pinto. Ngunit wala naman siyang nakitang tao. Muli niyang isinara ang pinto at nilakyon. Tumakbo siya pabalik sa kanyang silid. Napaluha na siya dahil sa takot. Nagmamadali siyang bumalik sa kama at kinuha ang kumot. Itinakip niya yon sa kanyang ulo. Pinilit niyang isara ang kanyang mga mata at umaasang wala lang ang mga naririnig niya galing sa labas. Nagdasal ang dalaga pa ulit-ulit hanggang sa kumalma ang kanyang pakiramdam. Ngunit ilang sandali pa ay may muling kumatok. Mas malakas at mas marahas kesa sa una. Nakiramdam lamang ang dalaga. Ayaw na niyang muling buksan yon lalo na kung di naman niya sigurado kung sinong nasa labas. Nanghangamba siyang baka aswang yon at bigla siyang kunin para maging hapunan sa gabi. Doray! Buksan mo ang pinto! Agad tumalas ang pandinig ng dalaga nang marinig ang boses ng kanyang ama. Ang takot ay napalitan ng pag-asa. Nakahinga na siya ng maluwag. Tay, kayo na ba talaga yan? Anak, ano ba? Kanina pa kami kumakatok. Ba't ang tagal mo naman yata magbukas ng pinto? Tumayo ang dalaga at tinungo ang pintuan. Pinagbuksan niya ang kanyang mga magulang. Kumusta dito? Napatukuhan mo ba ang mga manok ko? Nakapagluto ka ba? Nagawa ko na po lahat ng mga bilin niyo, tay, nay. Mabuti na lang dumating na po kayo. O bakit? May naging problema ba? Wala naman po.
natatakot lang po ako mag-isa kung ano-ano po kasing naririnig ko. Ay nako, gumagana na naman yung imahinasyon mo. Mabuti pa paghain mo na kami ng tatay mo. Itong si Bunso ipapahiga ko na lang muna saglit sa kama. O sige na, isarado mo na yung pinto. Agad na sinunod ng dalaga ang sinabi ng kanyang ama. Ngunit bago pa man niya maisara ang pinto, ay biglang nahagip ng kanyang mata ang isang nakakatakot na figura sa kanilang bakuran. Nakita na naman niyang tila nagmamanman ang matanda sa kanila. Agad niyang hinila ng mabilis ang pinto at mabilis na inilak yun. Bakit? Wala po. Sige po, ipaghahain ko na po kayo na makakain. Pagkatapos niyang ihanda ang pagkain ng mag-asawa ay nagpaalam na itong papasok na sa kanyang kwarto para matulog. Habang nagmumuni-muni siya sa kanyang silid ay biglang narinig niyang may tumawag ng kanyang pangalan. Ngunit hindi yun boses ng kanyang ama o ina. Hinayaan na lamang niya yon at pinilit niyang ipikit ang kanyang mga mata hanggang sa siya ay makatulog. Kinabukasan, isang malakas na sigaw ang gumising sa natutulog niyang diwa. Punyetang bata to. Abay akala mo mantika kung matulog, hindi magising-gising. Pagmulat ng kanyang mga mata ay nakatayo sa may paanan niya si Mang Henry. Nakasimangot ito at tila galit na galit ang anyo. Ikaw, anong ginawa mo sa manok ko, ha? Anong manok po, Itay? Yung paborito kong manok nawawala, Doray. Nariyan lang naman po siya kahapon Bakit naman po mawawala? Tanga ka ba? Bakit ako ang tatanungin mo kung ano nangyari? Ay, pampihira. Mas lalo akong magkakasakit sa katangahan ng babaeng to Siguro kung saan-saan ka na naman napadpad kahapon at hindi mo ginawa mga bilin ko sa'yo. Ay, ginawa ko naman po ng mahusay lahat ng bilin niyo. Sobra pa nga. Pagod na pagod po ako sa paglilinis ko po maghapon dito sa bahay maski hindi naman yun kasali sa mga inutos niyo. Ba't talagang sumasagot ka pa? Isang malakas na sampal ang natamo ng dalaga mula sa kanyang ama. Ano ba yan, Henry? Ang aga-aga sinasaktan mong anak mo. Lintik na tangang batang yan. Nawala ang manok ko sa pangangalaga niya. Totoo ba yan? Pinabayaan mo bang mga alaga ng tatay mo kahapon? Hindi po ako nagpabaya. Malamang sa malamang nawala lang po yung manok niyo. Ano yun, anak? Ba't bigla ka namutla? May nangyari ba kagabi? May naalala po ako. Yung matanda po, bumalik siya dito kagabi. Parang nagmamanman. Hindi po kaya totoong aswang yung matandang yun? At yung manok ni tatay, siyang kumain? Nasisiraan ka na ba ng ulo? Gumagawa ka na naman ng kwento, para hindi mo pagbayaran ang ginawa mong kapabayaan, ganun ba? Pwes nagkakamali ka. Agad na kinuha nito ang walis tambo at iniambay yon sa katawan ng dalaga. Agad namang napatili si Doray. Bitiwan mo nga yung hawak mo! Ano ba? Para ka namang hindi ama dyan sa ginagawa mo Pambihira ka talaga, oo. Parang manok lang Anong parang manok lang? Inalagaan ko yun at pinalakas para maging panabong tapos sa isang iglap lang mawawala sa akin? Mahalaga sa akin ang buhay ng manok ko kaysa dyan sa inutil na babaeng yan. Huwag ka nga ganyan magsalita sa anak mo. Anong anak? Sinong nagsabing may anak akong palaging palpak? Buwisit na buhay to, Anong sabi mo, Tay? Ibig mo bang sabihin hindi mo ako anak? Kaya ba hindi mo ako gusto? Kasi hindi mo ako kaano-ano? Manahimik kayong dalawa. Tama na yan. Panahon na para malaman niya ang totoo, Celia. Anong kailangan ko malaman? Hindi kita anak. Tumahimik ka! Hindi yan totoo! Totoo ang mga sinasabi ko. Hindi ko naman talaga anak yung panganay mo, di ba? Bunga lang yan ng isang pagkakamali. Anak mo si Doray! Nako, wag niyo nga ako inuuto. Mula nang mahuli kitang may karelasyong ibang lalaki noon, ay wala na ako naging amor sa batang yan. Alam kong hindi ko yan anak. Malayong ugali niya sa ugali ko. Si Danilo, siya lang ang sigurado kong anak ko. Biglang nalito at nasaktan si Doray sa kanyang mga narinig. Dahil sa kabila ng nakikita niyang ganda ng samahan ng kanyang mga magulang,
ay may itinatago pala silang madilim na nakaraan. Hindi niya mapaniwala ang nagawang manlalaki ng kanyang ina at bigla siyang natakot dahil baka nga hindi niya totoong tatay si Mang Henry. Nasasaktan siya ng sobra. Akala niya noon ay ayos na siya maski pa hindi malapit sa kanya ang lalaki. Maraming beses na rin naman niyang naisip na baka ampon siya o hindi totoong anak, pero nang marinig niya mismo ito sa bibig ni Mang Henry ay tumulo ang kanyang mga luha. Masakit pala yun sa kanyang pakiramdam. Nay, totoo ba? Hindi, huwag ka maniniwala sa kanya. Wag mo nang bilugin ang ulo ng anak mo. Gusto mo bang malaman kung sino ang totoo mong ama, ha? At kung sino ang tunay mong pamilya? Sino? Si Raul, yung anak ni Doña Tekla na may-ari ng mansyon. Alam mo ba kung bakit mas ginusto ng nanay mo na dito bumalik? Kasi umaasa yan na magkikita sila ulit ng lalaki niya. Ano? Totoo naman, di ba? Nay! Tumigil ka, Henry! Matagal nang patay si Raul at kahit kailan hindi kami nagkaroon ng relasyon. Alam niya ng Diyos, wala akong anak sa kanya. Patay na si Raul, kaya sana itigil mo ng mga walang pasiyang paratang mo. Tumigil ka rin, Celia. Alam mo kapag hindi ako nakapagpigil, baka mapuruan ka pa sa galit ko. Tama na! Ayoko na marinig ang mga kasinungalingan yung dalawa. Kung hindi niyo pala ako anak, wala kayong karapatang saktan ako. Patay ng totoo kong ama, kaya simula ngayon, hindi na rin kita ituturing na ama. Palamunin kita kaya wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan. Kung bibilangin ko ang lahat ng araw na sinasaktan mo ko, emosyonal man o pisikal, kulang na kulang pambayad yan para sa mga ginawa mo sa akin. Mas lalo naman ako. Kung gusto mo, lumayas ka na. Anong lumayas? Ano ka ba naman, Henry? Anak mo yan! Maniwala ka sa akin, anak mo si Doray, kaya tumigil ka na sa mga ginagawa mo. Tsaka, wala akong karapatang palayasin siya, hindi mo bahay to. Ganon. Dahil hindi ako may-ari ng bahay na to, hindi na ako masusunod. Ayos Magsama kayo mag-ina. Dadaling ko si Danilo at kami na lang ang aalis. Wala nang nagawang mag-ina nang biglang mag-alsa balutan ang padre de pamilya. Mas naging agresibo ito at talagang nananakit kapag hinahawakan nila. Umalis siya at bitbit si Danilo. Maghapong hindi nakapag-usap ang mag-ina. Maghapon din kasing sumunod si Aling Celia at sinuyo ang kanyang asawa para muling bumalik sa bahay nila. Sumapit na ang gabi ay hindi pa rin nakakabalik ang kanyang kapamilya, kaya naman bigla niyang naisipan na siya na lang ang aalis. Dahil sa matinding emosyon at sama ng loob, ay naglakad siya ng naglakad hanggang sa mapunta sa may manggahan ng mansyon. Dineretso niya yon hanggang sa mapadpad siya sa gubat. Iyak siya ng iyak at hindi matanggap ang nangyaring pagtatakwil sa kanya ng sariling ama. Hindi niya ramdam ang mga sanga at tinik na sumusugat sa kanyang mga paa. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, basta na lang siyang lakad ng lakad na parang wala sa sarili. Hindi niya namalayan na napalayo na siya. Nang tila biglang bumalik ang kanyang hwisyo, ay doon niya napagtanto na malayo na siya sa kanilang bahay. At nang tingnan niya ang paligid, ay di na niya kabisado. Hindi niya alam kung saan siya napadpad. Maya-maya ay naisipan niyang bumalik na lang at magbakasakaling masusundan niya ang daan pa uwi. Ngunit bago pa siya makahakbang pabalik, ay may napansin siyang tila itim na anino na nagmamanman sa kanya mula sa likod ng isang malaking puno. Sino yan? Ba't mo ako sinusundan? Ang pagtatanong niyang yon ay labis niyang pinagsisihan nang biglang magpakita na nga sa kanya ang nilalang. Ang matandang madalas magpakita sa kanya. Magulong-magulong buhok nito, malalaki at namumula ang mga mata. Sino ka? Anong kailangan mo sa akin? Huwag kang lalapit! Hindi ako masarap! Biglang umangil ang matanda na animoy galit na aso. Parang anumang oras ay bigla na lamang itong susugod at mangangagat. Sa takot niya ay napatili siya at biglang napatakbo. Ngunit hinabol siya at nang maabutan ay bigla siyang tinalunan. Natumba ang dalaga. Umibabaw ang matanda sa kanya. Ganun na lamang ang takot niya lalo't naglalaway na ito.
Inisip niyang katapusan na niya. Mas lalo pa siyang nanginig nang makitang tila nabulok ang anyo nito at tinubuan ng malalaking pangil. Huwag po, parang awa niyo na! Huwag niyo ako saktan! Ngunit walang naririnig ang halimaw. Amoy na amoy ni Dora ang nakakasulasok na amoy ng pagkabulok. Nagpumiglas siya, pilit na ginagalaw ang kanyang mga kamay upang makawala, ngunit mas lalo lamang hinigpitan ng matanda ang pagkapit sa kanya. Tuluyang bumao ng matatalas na kuko ng aswang sa braso ni Doray na ginamit niyang pansalag. Napasigaw siya sa sakit na nadama. Sa kanyang pagpipilit na makawala, natanaw niya ang isang sanga ng punong akasya sa tabi. Agad niya itong dinampot at buong lakas na hinampas sa mukha ng aswang, ngunit tila hindi ito nakakaramdam ng sakit. Sa halipay, mas lalo lamang itong lumakas at nagsimulang abutin ng duguan niyang braso na uulol sa pagkahayok sa laman. Nagpatuloy ang halimaw sa pag-ungol, parang galit na aso. Sa takot at galit, muli niyang hinampas ng buong lakas ang sanga sa katawan nito. Paulit-ulit, kahit na dumadaloy ng dugo mula sa mukha ng aswang, wala itong pakialam at pilit pa rin inaabot si Doray kahit nakalugmok na ito sa lupa. Hayop ka! Umalis ka dyan! Muli, isang malakas na hampas ang pinakawalan ni Doray, sapat upang maalis ang matanda sa kanyang ibabaw. Sa wakas ay nakawala siya. Agad siyang tumayo, hindi alintana ang sakit sa katawan at mabilis na tumakbo papalayo. Nagmadali siya sa kanyang pagtakbo sa madilim na kagubatan, paminsan-minsang lumilingon upang masiguro na hindi siya nasusundan. Minsan ay nababangga siya sa mga puno at nadadapa sa mga nakausling ugat, ngunit hindi niya yon iniinda. Mahalaga sa kanya ang makalayo sa oras na yon. Pagod na siya, ngunit ayaw pa rin niyang tumigil. Habang patuloy siya sa pagtakbo, hindi niya napansin ang isang bangin sa kanyang harapan. Huli na nang rumihistro sa kanyang utak. Nawala na siya ng balanse. Nahulog pababa, gumulong-gulong at natatamaan ang katawan ng mga matutulis na bato. Nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang katawan habang patuloy ang kanyang pagbagsak. Sa bawat pag-igik niya sa sakit, unti-unti siyang nawalan ng lakas hanggang sa tuluyang mawalan ng malay. Habang nakahandusay sa lupa, parang namanhid na ang kanyang katawan. Sa pagkakataong iyon, ay ipinaubaya na niya sa Diyos ang kanyang buhay. Nang magmulat ng mga mata si Doray, ay sumalubong na agad sa kanya ang mabangong usok na nagmumula sa gilid ng kinahihigaang katre na yari sa kawayan. Agad na iginala niya ang paningin sa kanyang paligid. Ang bahay na kinaroroonan niya ay isang simpleng kubo na gawa sa pawid ang bubong at kawayan naman ang dingding. Maya-maya ay nakarinig siya ng tila mga katok o kaya naman ay may kung anong dinidikdik. Biglang nanlaki ang mga mata niya nang maalala ang nangyari. Kinabahan siya nang maisip na baka nasa bahay siya ng aswang na nakasagupa niya kagabi. Tatayo na sana ang dalaga nang bigla niyang maaninag ang isang taong papalapit sa kanya. Isang matandang lalaking ang tingin niya ay nasa 70 taong gulang mahigit. Bumubulong-bulong ito habang nakapikit ang mga mata. Napagtanto ng dalaga na nag-oorasyon ang matandang nasa harapan niya. May bitbit din kasi itong maliit na almires na may dinidikdik na tila mga dahon. Nagmulat lamang ito ng kanyang mga mata nang ilalagay na niya ang dinikdik na dahon sa mga sugat ng dalaga. Aba, at gising ka na pala. Mabuti naman. Kumusta pakiramdam mo niyan? Agad na napatingin ang dalaga sa kanyang sarili. Napansin niya na iba na ang suot niya. Niyakap niya ang kanyang sarili at di naiwasang mahiya sa kanyang nasa harapan. Oh, huwag kang mag-isip ng di maganda, iha. Hindi ako nagbihis sa'yo kundi yung anak kong babae. Siya rin ang may-ari ng damit na yan. Kinailangan kang bihisan dahil duguan at marumi na ang damit mo. Iniwasan lang nating ma-impeksyon ang mga sugat mo. Sino po kayo? Anong ginagawa ko rito? Ondoy ang pangalan ko. At ito ay bahay ko. Paano po ako napunta dito? Nagpapadali saya ko ng aking mga agimat sa aking bukid kagabi nang makita kitang nahulog sa bangin. Ay ano ba nangyari sa'yo?
Sa 10 oras na naggabi yun ah. Bakit nasa loob ka pa ng gubat? Umalis po kasi ako sa bahay namin eh. Tapos hindi ko po namalaya na pumasok na po ako dito sa gubat. Tapos may biglang humabol po sa aking aswang. Isang mabahong aswang. Isang aswang? Mabuti at nakatakas ka sa kanya. Dako, talagang delikado na naman pala ang panahon ngayon. May mga gumagala na namang aswang. Kaya palang iba itsura ng mga sugat mo. Nangingitim at tila may mga kamandag. Mabuti na lang at nakita kita. Kung hindi ka man mamatay sa atake ng aswang, mamamatay ka sa lason. Kinasihan ka ng lumikha. Magpasalamat ka sa kanya. Binigyan ka niya ng pangalawang buhay. Salamat din po sa inyo. Anong klaseng aswang ba umatake sa'yo? Hindi ko po alam eh. Basta nakakatakot siya. Nung una mukhang matandang nakakatakot lang siya, pero kalaunan nung magbago siya ng anyo, para siyang nabubulok na bangkay. Tapos parang hindi siya nasasaktan sa mga ginagawa kong paghampas sa kanya. Parang wala siyang pakiramdam. Nakakasuka yung amoy niya. Masahol pa sa amoy ng nabubulok na daga o karni. Ang lansa-lansa. Isang aswang na amalanhig ang nakasagupa mo. Isang aswang na namatay at hindi na ipasa ang mutya ng aswang. Delikadong aswang na yun. Wala siyang sinasanto, basta lang makapaghasik ng lagim. Kilala mo ba ang aswang na yun? Hindi po. Pero may palagay po akong siya yung matandang nakatira sa mansyon malapit sa bahay namin. May ilan na rin po kasing nakakita dun sa matanda na may nakakatakot na anyo. Sigurado ka bang siya yung aswang? Hindi po, pero wala naman po akong kilalang matanda na may ganong itsura sa baryo namin eh. Bagamat bago lang po kami, medyo nakakabisado ko na pong mga mukha ng mga tao dun sa amin. Yung si Doña Tekla na lang po talagang di ko pa nakikilala na ayon sa caretaker niya. Nasa ibang bansa daw. Doña Tekla ba ka mo? Opo. Kilala ko ang matandang yun at matagal na siyang patay. Po? Sikat ang matandang yun noon dahil sa kasamaan ng pag-uugali. Matagal na panahon na siyang namatay. Pero bakit may nakapagsabi po sa akin na buhay pa po yung matanda at nasa abroad lang? Patay na ang matandang yun. Ang pagkakaalam ko namatay sa lason. Nagpakamatay siya. Naglason po? Kumalat na kasi ang balita noon na aswang si Tekla at yung mga anak niya lumayo sa kanya. Kinasuklaman siya ng todo. Tapos isa lang ang natira sa kanya, si Raul. Raul? Oo, misteryoso ang pagkamatay niya. Hindi na kayanan ni Tekla ang pagkamatay ng kanyang anak, kaya naman naglason nito. Bumalik yung mga anak niya na iba. Tapos wala na ako naging ibang balita. Ba't parang alam na alam yung kwento ng matanda? Isa akong antingero at albularyo. Inimbestigahan ko ang nangyari kay Tekla. Halos gabi-gabi ako nagmamanman sa mansyon noon at dun ko nalaman ang lahat. Totoong ikinukulong nila noon si Tekla sa isang basement. Nung nalaman ko yun, tumigil na ako sa ginagawa ko at bumalik na lang ako dito sa kubo ko. Namuhay ako ng tahimik at payapa. Posible po bang siya talaga yung aswang? Oo, maaaring siya talaga. Nakakatakot naman. Kung ganun, maaaring manganib ang buhay ng mga magulang ko sa bahay dahil silang pinakamalapit sa mansyon. Bakit ka nga kasi napalayas? Nagalit kasi sa akin si tatay dahil nawala yung paborito niyang manok na panabong. Hula ko, kinain talaga yun ng aswang. Maaari. Tapos, sinabi niya na hindi rin daw niya ako anak. Anak daw po ako nung Raul. Anak ka ni Raul? Imposibleng magkaanak si Raul. Bakit naman po? Dahil isa siyang binabae. Wala akong nakilalang naging nobya niya noon. Imposibleng magkagusto yun sa babae. Sabi ng tatay ko nakarelasyon daw yun ng nanay ko eh. Kaya ako ang buwan ng kataksilan ni nanay. Imposible! Imposible talaga! Kung ganun, si tatay talagang ama ko. Hindi nagsisinungaling si nanay. Hindi niya pinagtaksilan si tatay.
O ano nang balak mo ngayon? Hindi ko pa po alam kung uuwi ba ako o hindi pa. Baka kasi saktan na naman nila ako. Natatakot po ako. Alam mo, wala namang perpektong magulang. Pag-isipan mo ha, huwag mo nang patagalin ang sama ng loob mo sa kanila. Ikaw na ang magpakumbaba. Masamang magtanim ng sama ng loob sa mga taong nagbigay ng buhay sa iyo. Naluluhang ibinaling ng dalaga ang kanyang paningin sa dingding upang itago ang kanyang pag-iyak. Naaalala niya kasi kung paano siya saktan ng kanyang ama at iparamdam sa kanya na hindi siya nito mahal. Nasasaktan siya lalo pat nalaman niya na posibleng hindi siya totoong anak ni Mang Henry. Habang tinitingnan niya ang bahaging iyon ay napako ang tingin niya sa bagay na nakasabit sa dingding. May nakita siyang isang itak na may puluhang may nakaukit na ibang lengguwahe. Napansin ng matandang nakatitig siya sa sandatang yon. Gamit niya noon ang lalaki kong anak. Kung hindi mo maitatanong, isang birador ng aswang at mangangaso ang aking anak noon. At ang bagay na yan ang sandata niya. Pero namatay siya sa sakit nitong 1 taon lang. At mula noon wala nang gumagamit niyan. Natenga na lang yan dyan sa sulok na yan. Maaari ko po ba itong hiramin? Ano? Iha, hindi basta-basta paggamit ng mga bagay na yan. Kailangan mo ng pagsasanay at pagtuturo para magamit yan. Kung ganun, turuan niyo po ako. Nang makita ng matandang seryoso ang dalaga, ay kinuha niya ang itak at iniabot yon sa dalaga. Dapat alam mo kung paano basahin ang mga nakasulat dito dahil ito ang mga orasyon. Ito ang magsisilbing bubuhay sa kanyang kakayahan at makapagbibigay sa iyo ng kakaibang lakas at bilis para makipagsabayan sa kapangyarihan ng mga aswang. Sige, subukan mo basahin. Sinubukan nga ng dalagang basahin yon, pero sumablay siya sa pagbasa. Tinuruan siya ng matanda kung paano bigkasin yon pero hindi talaga niya makuha. Halos pumilipit na lang ang kanyang dila. Teka, ang alam ko naitabi ng anak ko ang ibig sabihin at katumbas sa mga salitang yan. Saglit lang at kukunin ko sa kanyang dating aparador. Kwarto niya kasi ito. Malamang na dito niya rin yun itinago. Sana po talaga matutunan kong pagbasa sa orasyon nito kasi nag-aalala po ako. Hindi po natin alam ang binabalak ng Amalanhig. Kailangan may magtanggol sa mga tao sa baryo at lalong-lalo na sa pamilya ko. Tumango ang matanda. Pagkatapos noon ay naghalongkat ito sa luma at maalikabok na aparador na may kinakalawang na kandado. Maya-maya pa ay napansin niya ang isang uri ng lumang papel na may sunog sa tigkabilang gilid at iniabot niya yon sa dalaga. O eto, subukan mo. Mas madaling mabasa ito kaysa sa mga nakasulat sa itak. Tagalog na yan ha, at yan lang ang babasahin mo bilang dasal. Makapangyarihang Diyos na nagbabantay sa amin. Ipagkaloob ang lakas sa itak na ito laban sa masasamang espiritu. Basbasan ang bakal na ito upang magdala ng inyong kapangyarihan upang ibigay sa akin ang depensa at proteksyon. Walang kasamaan ang lalapit. Walang kaaway ang magtatagumpay. Sa iyong ngalan, mangyari nawa ang aking layunin. Pagkabasa noon ay tila may malamig na hanging dumampi sa buo niyang katawan. Nanayo ang kanyang mga balahibo sa batok pababa sa kanyang likod. Huwag mo lang kalilimutang gamitin sa kabutihan ng itak dahil sa oras na inabuso mo ang paggamit at sa maling paraan, mawawala ng bisa yan at magiging isang ordinaryong itak na lamang. Maraming salamat po, Lolo. Hayaan niyo po, kapag wala nang banta ng Amalanhig, isusoli ko po to sa inyo. Walang anuman, Iha. Ikaw ang bahala. Siya nga pala. Anong pangalan mo? Ako po si Dorothea. Doray pong pangalan ko. Ilang araw pang nanatili ang dalaga sa bahay ng matanda. Nakilala rin niya ang anak nitong babae na siyang nagbihi sa kanya. Magiliw ang mag-ama at inalagaan siya hanggang sa tuluyang gumaling siya sa kanyang mga sugat. Nang bumalik na ang kanyang lakas ay saka siya nagpaalam sa dalawa upang umuwi na. Mag-iingat ka, Doray ha! Tandaan mo ang mga itinuro ko sa'yo. Huwag kang magpapasindak sa Amalanhig na yan.
Nako, kung hindi lang sana ako matanda na ako na sana ang haharap sa aswang na yan Kaso mahina na ang aking tuhod at baka maaga lang akong mawala sa mundo kapag nakipaglaban pa ako. Ako na pong bahala, Lolo. Sige po, alis na po ako. Salamat po sa inyo. Tatanawin kong utang na loob ang lahat ng to. Magaan ang pakiramdam ng dalaga habang tinatahak ang makitid na daan papalayo sa bahay ng matanda. Sinundan niya ang tinurong daan ng matanda upang hindi siya maligaw. Makapananghalian nang nagsimula siyang maglakbay. Medyo malayo-layo rin ang kanyang lalakarin kaya kailangan niyang magmadali. Ayaw rin niyang maabutan ng dilim sa gubat. Makalipas ang ilang oras ng paglalakad ay naramdaman niyang tila bumibigat ang kanyang mga paa sa paghakbang. Kaya naman nagdesisyon siya na huminto at magpahinga sandali sa ilalim ng isang puno. At doon, dahil sa labis na pagod, ay hindi niya namalayang nakatulog siya. Nagising siya nang maramdaman ang malamig na patak ng ulan sa kanyang mukha. Pagdilat niya, laking gulat niya nang mapansing tila madilim na ang paligid. Nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso nang mapansin ang isang nilalang na nasa harap niya. Nakatitig ito sa kanya. Humihingal ito at parang wala rin sa katinoan. Nang pagmasdan niya ang mukha nito ay halos mapasigaw ang dalaga. Tulad ng aswang na amalanhig ay may nakakatakot din itong anyo. Ngunit hindi naman ito nabubulok. Maitim ang kulay ng balat at mabalahibo. Mapupula ang kanyang mga mata at may matutulis na pangil at kuko. Lumilikha ito ng tunog na parang nagkakaskasang bakal mula sa bibig nito. Sumisingaw sa katawan niya ang mabahong amoy na hindi kayang pagtakpan ng buhos ng ulan. Mabilis na tumayo si Doray at mahigpit na hinawakan ng itak. Nang umatake ang nilalang ay agad niyang iwinasiwas ang itak. Pero parang di tumalab sa makapal na balat nito ang hawak niyang sandata. Hala, walang epekto sa kanyang itak. Akala ko ba may agimat laban sa mga aswang? Ngunit bigla niyang naalala, kailangan pala nito ng orasyon. Binigkas niya ang sauladong Tagalog na orasyon at ibinulong yon sa hangin. Maya-maya pa'y naramdaman niya ang kakaibang lamig. Alam na niya sa pagkakataong yon na nagkakabisa na ang agimat ng itak. Malakas ang pandinig ng aswang dahil pagkabanggit pa lang ng orasyon ay bigla itong napaatras at tila nag-alangang lumapit sa dalaga. Saan ka pupunta? Sige, halika, lumapit ka! Saktan mo ako kung gusto mo! Hayop kang aswang ka! Ngunit hindi na siya nilapitan ng aswang, bagkusay mabilis itong tumakbo papalayo sa kanya. Tumigil ang malakas na buhos ng ulan. Abat talagang tinakbuhan ako? Akala mo makakaisa ka Sa orasyon pa lang pala, takot ka na Makauwi na nga lang, ang dami naman palang aswang sa gubat na to. Huminga ng malalim si Doray habang pinapanood ang aswang na mabilis na naglaho. Napangiti siya ng bahagya. Nakaramdam ng pagmamalaki sa sarili kasabay ng ginhawa dahil sa pagkaalis ng panganib. Bahagya pa niyang niyakap ang itak na hawak at nagpatuloy na siya sa paglalakad. Ilang sandali pa, nakakita siya ng maliit na batis at nagdesisyong maglinis ng sarili at uminom. Maya-maya ay may naramdaman siyang kakaiba. Parang muli ay may nagmamasid na naman sa kanya. Sino ka? Huwag ka magtago dyan! Kung aswang ka rin, lumapit ka! Isang mahinang tawa ang narinig niya. Sa takot at pagkalito, hinigpitan niya ang kapit sa itak. Hindi ako aswang ha. Walang aswang na kasing gwapo ko no. Ader, anong ginagawa mo rito? Nangunguha ako ng mga panggatong dito nang bigla akong marinig yung boses mo. Uy, saan ka ba galing? Ilang araw ka rin nawala sa inyo ah. May pinuntahan lang. Ganun? Ano yun, parang trip lang yung pagkawala mo? Alam mo bang tinutulungan ko ang magulang mo sa paghanap sa'yo? Nag-alala nga kami, akala namin kinain ka na ng aswang. Hindi ako makakain ng aswang. At bakit? Hoy, alam mo bang ilang araw nang umiiyak ang nanay mo? Nag-aalala na siya sa'yo.
Mabuti pa umuwi ka na. Uwi naman na talaga ako ah. Ano pang gagawin ko dito sa gubat? Teka, madilim na. Talaga bang nangunguha ka ng panggatong ng gantong oras? Talaga bang wala kang pakialam kung sakaling may magpakita sa iyong aswang? Ganitong oras lang kasi ako libre. Alam mo naman di ba may trabaho ako sa umaga sa mansyon? Saka minsan gabi talaga ako pumupunta sa gubat. Dahil bukod sa pangunguha ng panggatong, gumagawa din ako ng bitag para sa mga baboy ramo at bayawak. Matanong ko lang, ano bang trabaho mo doon? Di naman kita nakikitang naglilinis lalo sa harap ng bahay na yun. Di mo rin pinapakialaman yung mga halaman. Sa loob ng bahay nila ako naglilinis. Kailangan masiguro ko na hindi masisira ang anumang gamit nila sa loob. Kasi yun yung bilin ng mga anak ni Doña Tekla. Ba't parang di ka panipaniwalang mga sinasabi mo? Alam mo bang alam ko nang matagal nang patay yung matanda? Mahimik ka. Buhay pa siya. Huwag mo siyang patayin. Napansin ni Doray ang biglang pagbabago sa mood ng binata. Walang imikitong naglakad palayo sa kanya. At hindi na sila nag-usap pa hanggang sa makarating sila sa manggahan ng mansyon. Mas binilasan pa ng dalaga ang kanyang paglalakad na kalaunay napatakbo nang makita ang kanilang bahay. Hindi na siya lumingon kaya naman hindi na niya nakita ang masamang titig sa kanya ng binatang nasa likuran. Isang malakas na buntong hininga ang kanyang pinakawalan bago kumatok. Pinagbuksan siya ng ama. Laking gulat ng lalaki nang makita si Doray. Pero mas nanlaki ang mata ng dalaga nang mapansing nakasaklay na ang kanyang ama at putol na ang isang paa. Anong nangyari sa inyo, Tay? Bakit ganyan ang... Pumasok ka sa loob ngayon din. Hinihintay ka ng nanay mo. Anak, mabuti naman at umuwi ka na. Saan ka ba napadpad, bata ka? Nay, anong nangyari kay tatay? Yung mga paa niya, kailangan putulin kasi nabulok. Kinagat siya nung amalanhig noong unang gabi mong nakita yung matanda. Ayaw lang naming sabihin sa'yo kasi ayaw ka na naming matakot. Tapos yung kagat sa paa, unti-unting nabulok. Nabulok? Dahil ang kagat ng amalanhig may lason. Sorry, Nay, kung mas naging maaga sana ako umuwi, baka napagamot pa natin si tatay. Naipagamot ko naman siya. Kaso, wala nang choice ang mga doktor kundi putulin ang paa niya. Hindi po dapat sa doktor dinala ang tatay. Dapat sana sa albularyo para naalis ang laso ng aswang. Ano? Aba't bumalik ka lang nagmamagaling ka na? Sa tingin mo gusto ko magpagamot sa albularyo dahil lang sa sinabi mo? Tay, wag po kayong magalit sa akin. Sinasabi ko lang naman ang... Dapat di ka na bumalik. Pwede bang huwag ka na umuwi dito? Magsarili ka na ng bahay mo. Palalayasin mo na naman ang anak mo? Henry, hindi ako papayag. Mas mainam na mawala ng asawa kaysa anak. Ba't malakas na ang loob mo ngayon dahil isa na akong walang silbi at inutil? Hindi naman sa ganon. Iiwan kita hindi dahil sa putol ng paa mo. Lalayas ako kasi ang pangit ng ugali mo. Wala namang ginagawang masama sa iyong bata pero kung ituring mo parang siyang basura. Anak mo siya, Henry. Huwag mo siyang ituring na iba at huwag mo itakwil dahil lang sa mali mong akala. Totoo pong sinasabi ni nanay. Ikaw ang tatay ko at imposibleng si Raul na anak ni Doña Tekla. Unang-una, bakla si Raul. Hindi siya makikipagrelasyon kay nanay dahil lalaki din ang gusto niya. Pangalawa, hindi nananalaytay sa dugo ko ang dugo ng mga... Bago pa man niya matapos ang kanyang sasabihin, biglang kumalabog ng malakas ang pintuan ng kanilang bahay na para bang may nagtatangkang pumasok ng sapilitan. Napuno ang buong bahay ng mabahong amoy ng bulok na tila sumisingaw mula sa pintuan. Napaatras si Doray sa gulat at takot. Agad na inihanda ang sarili sa anumang maaaring mangyari. Agad siyang lumapit sa upuang kahoy at hinarang yon sa kanilang pinto bilang dagdag na proteksyon sa nagpupumilit na nilalang na nasa labas. Mabilis din niyang nilibot ang kanilang bahay at siniguradong narado ang lahat kanilang mga bintana at pinto. Sino ka? Anong kailangan mo sa amin? Mula sa labas, narinig niya ang mabigat na paghinga at isang mahinang ungol na parang nagmumula sa isang galit na hayop.
Maya-maya'y narinig niyang tila lumalayo ang mga kaluskos. Parang umiikot ito sa kanilang bahay at naghahanap ng malulusutan. Hinawakan ni Doray ng mahigpit ang hawak niyang itak, handang ipagtanggol ang sarili sa anumang oras. Sinikap niyang manatiling kalmado kahit pa nanginginig ang kanyang katawan sa takot. Nay, Tay, mabuti pa pumasok kayo sa silid ngayon din. Ako ang haharap sa aswang na yan. Ikaw? Haharapin ang aswang? Gusto mo na bang mamatay? Ako nga ang lalaki, hindi umubra, ikaw pa kaya? Hindi po ibig sabihin na hindi nyo kinayang bagsik ng aswang, hindi ko na rin kaya. Hindi ako takot sa kanila, Tay. Kung hindi pa ako kikilos ngayon, baka ubusin nila tayo dito sa baryo. Aba, ayos ah. Nahiwalay ka lang ng ilang araw sa amin, mayabang ka na. O sige, mas magaling ka sa akin eh. Harapin mo yung mga aswang. Galingan mo ah. Ano ka ba naman? Huwag mo nga ibuyo yung anak mo. Magtago na lang tayo. Hindi naman siguro basta-basta makakapasok yung aswang na yan. Halina, doon tayo sa kwarto. Dalian nyo. Seryoso po ako, Nay. Haharapin ko ang aswang. Paglabas ko, isarado nyo agad yung pinto ah. Hindi ako papayag. Kung ano man pong mangyari, gusto ko lang sabihin sa inyo na mahal ko po kayo. Mabilis na binuksan ni Doray ang kanilang pinto at dumiretso sa labas. Agad namang inutusan ni Mang Henry ang kanyang asawa na isarado na ang pintuan alang-alang sa kanilang kaligtasan. Wala nang nagawa si Aling Celia. Sinunod niya yon at niyakap ang kanyang bunsong anak. Panay ang dasal nito na makaligtas ang kanyang panganay. Doray, nakikiusap ako! Pumasok ka na rito! Hayaan mo na ang anak mong yan. Mas mabuti nga na malapa ng aswang yan. Ano bang pinagsasasabi mo? Wala ka talagang kwentang ama kay Doray. Dahil hindi ako ang tatay niya. Ikaw ang tatay niya! Hindi ka na nahiya sa pagpaparatang mong walang katapusan? Itong tandaan mo ha? Oras na may mangyaring masama sa anak natin, lalayasan kita. Natahimik ang lalaki. Dahil namayani na ang katahimikan sa pagitan ng dalawa, lumayo si Aling Celia at tinungo ang bintana. Maingat niya itong binuksan ng bahagya upang makita ang kalagayan ng kanyang anak. Doña Tekla, Diyos ko po. Bakit? Ano meron? Naglakad palapit si Mang Henry sa tabi ni Aling Celia at tiningnan kung sino ang tinutukoy nitong Doña Tekla. Nakita niya ang isang matandang babae na may mabangis na anyo. Nakatayo ito kaharap ni Doray na tila naghihintayan ng tamang pagkakataon para sa pagsalakay. Siya nga! Paanong? Hindi ko alam. Matagal nang patay ang matandang yan eh. Imposibleng nabuhay siya muli at hindi kaya siya Ang aswang na amalanhig? Alam ni Doray na nakasilip sa may bintana ang kanyang mga magulang. Kaya naman, hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Muli niyang dinasal ang orasyon at nang maramdaman ang kakaibang presensya ng kapangyarihan sa hawak niyang itak, ay sinugod na niya si Doña Tekla. Ngunit mabilis na nakaiwas ang matanda. Tila mas veterano ito sa pakikipaglaban dahil hindi man lang ito natakot sa kanyang orasyon. Di tulad ng lalaking aswang sa gubat. Ilang sandali pa'y biglang nagbago ang anyo ng matanda. Higit na mas nakakatakot ang itsura. Ang kanyang mukha ay parang naaagnas na bangkay. Umaalingasaw din ang mabahong amoy ng aswang. Manahimik ka na sa libingan mo! Hetong sa'yo! Iwinasiwas ni Doray ang kanyang itak at natamaan niya ang braso ng amalanhig. Nagwala ito dahil sa nasugatang braso. Maya-maya ay biglang umungol ito ng napakalakas. O ba't ang ingay mo? Masakit ba? Nasasaktan ka ba? Tumatawa pa si Doray ng mga oras na yon pero bigla siyang natigilan nang mapagtanto ang ibig sabihin ng malalakas na alulong. Nagtatawag na pala ito ng mga kasama. Sino tinatawag mo? May iba pa bang aswang sa lugar na to, Doña Tekla? Sino? Nakarinig siya ng malalakas na kaluskos at mula sa manggahan
ay lumabas ang isang lalaking tila wala sa sarili. Mabagal itong naglakad palapit sa kinaroroonan ni Doray at ng aswang na matanda. Umaangil din ito tulad ng isang aso. Sandali! Kilala ko ang hayop na yan Raul? Totoo palang may lahing aswang ang gagong yan. Mang-aaswang ng asawa noon, totoong aswang na ngayon. Manahimik ka! Hindi ako inaswang ni Raul. Magkaibigan lang kami niya noon. Naku, magkaibigan. Nagkaanak nga kayo, kaibigan. Kaibiganin mo mukha mo. Kung ayaw mo maniwala sa akin, bahala ka na sa buhay mo. Teka, saan ka pupunta? Tutulungan ko ang anak ko. Walang lalabas. Sige, subukan mo lumabas at susunod kami ni Danilo sa'yo. Sige, mamili ka. Ang sama mo talaga! Kung ang Diyos may puso, ikaw wala! Wala kang pinagkaiba sa mga aswang na nasa labas! Bahagyang binuksan ni Aling Celia ang pinto at tinawag ang kanyang anak. Doray, halika na rito sa loob. Baka hindi mo kayanin yan. Dalawa na silang aswang. Ayos lang po ako, Nay. Sa biglang pagbabago ng bagong dating na aswang ay naging kapansin-pansin na parang mas mabilis itong kumilos kumpara kay Doña Tekla. Bigla nitong dinaluhong si Doray na noon ay hindi nakapaghanda dahil nakatingin sa kanyang ina. Nasugatan ng aswang ang kanyang mga bisig. Ganun na lamang ang sigaw ni Doray. Nabitiwan ng dalaga ang hawak niyang itak. Maya-maya ay biglang tumilapon ang aswang sa tabi ng dalaga. At doon nga nakita ni Doray ang kanyang itay. Tay! Iniligtas mo ko? Paanong... Huwag mo na muna akong kausapin. Kailangan natin matalo ang mga amalanhig na ito para matahimik na tayo. Tumayo ka na dyan. Masyado pa mahaba ang gabi para matulog. Lalaban tayo, anak. Napangiti si Doray. Lalo na nang makita niyang hawak ng ama sa kabilang kamay nito ang isang latigo na gawa sa buntot pagi. Siya naman ay pinulot ang kanyang itak at muling dinasal ang orasyong natutunan kay Lolo Ondoy. Nang matapos ay tumayo siya ng tuwid at tumayo na parang handang-handa na sa pakikipaglaban. Tatapusin na namin ngayong gabi ang paghasik niyo ng lagim dito sa baryo. Humigpit ang hawak niya sa kanyang sandata, samantalang si Mang Henry naman ay handang-handang manghampas ng latigo sa kanyang mga kalaban. Nang makalapit sa kanila ang mga amalanhig ay sumugod agad si Doray at umikot ng mabilis. Sinubukang tamaan ang kamay ng isang aswang. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon ay mas matibay ang balat ng lalaking amalanhig na kahit tinamaan na ay parang hindi ito nasaktan. Hinampas naman ni Mang Henry ang kanyang buntot pagi dito. Tumama ito sa dibdib ng lalaking amalanhig na nag-iwan ng malalim at mahabang sugat. Sa pagkakataong yon ay buong lakas na hinataw ito ng itak ni Doray. Agad na napahandusay ang aswang. Akala mo matibay ka? Tibay-tibayang ka lang palang buwisit na aswang ka. Sige tayo! Lumabang ka! Tama na! Hindi pa tapos ang laban natin! Pagkatapos niyang sabihin yun ay hindi nila namalayang nasa likod na pala nila ni Mang Henry ang isa pang amalanhig. Tila niyakap nito ang pilay ng lalaki. Hindi makawala si Mang Henry hanggang sa tuluyang kinagat siya sa balikat nung aswang. Aray ko! Hayop ka, nangagat ka na naman! Tay! Sumugod muli si Doray at tinaga ng itak ang braso ng amalanhig na nakapagpawala ng maitim na dugo. Napaatras ang amalanhig at ito ang naging hudyat para sa kanilang mag-ama na tapusin na ang laban. Muling hinampas ni Mang Henry ng buntot pagi ang amalanhig at bawat tama ay nagpapalambot sa katawan ng halimaw. Sa huli, isinaksak ni Doray ang itak sa puso ng amalanhig hanggang sa tuluyan na itong sumubsob sa lupa at tuluyang nabulok. Ganon din ang nangyari sa lalaking amalanhig. Napaupo si Mang Henry, humihingal pero nakangiti sa kanilang tagumpay. Lumabas si Aling Celia nang makitang namatay na ang mga aswang. Agad nitong nilapitan ang asawa. Paano na to?
Nakagat ka na naman ng aswang. At sa balikat pa, Henry. Wala ba akong nababalita ang pinutol ang balikat? Paano na to? Maaaring hanggang dito na lang ako. Kung mamatay man ako sana mapatawad niyo ako. Kahit duda pa rin ako kung anak kita o hindi. Sana mapatawad mo ako sa lahat ng mga nagawa kong kalupitan. Munti ko na makalimutan na ako pala ang nagpalaki sa'yo at naging anak kita sa loob ng maraming taon. Patawarin mo ko, Doray. Ang kulit mo! Mamamatay ka na nga lang, ayaw mo pa rin maniwala na anak mo tong si Doray. Hindi ako nagsisinungaling sa isang taong naghihingalo. Uulitin ko, anak mo si Doray! Naniniwala na ako. Tay, may alam ako makakatulong sa atin para dyan sa sugat mo. Ngayon din, pupunta tayo sa kanya. Sige na anak, tulungan mo tatay mo, nakikiusap ako. Hindi pa ako handang mabalo. Anong nangyayari dito? Lolo Ondoy, salamat sa Diyos at sumunod po kayo. Tulungan niyo pong tatay ko. Tio Ondoy, ikaw nga ba? Diyos ko, ikaw nga! Hindi pa man nakakapagsalita si Lolo Ondoy ay may narinig silang sigaw mula sa loob ng mansyon. Kilala ni Doray ang boses na yon. Si Ader. Si Ader yun, Nay. Mukhang kailangan niya ng tulong. Sandali, mas kailangan tayo ng tatay mo. Huwag kang mag-alala. Sa nakikita kong klaseng sugat, ay walang kamandag ang kagat ng amalanhig na yan. Mabuti pa ay pumasok na kayo sa loob ng bahay at kami na ni Doray ang bahalang magligtas sa kaibigan niya. Sigurado ka ba, Tiyo? Teka, kaya mo pa ba? Matanda ka na. Kalabaw lang ang tumatanda sa Celia. Sige na, pumasok na kayo sa loob. Naglakad na si Doray at si Lolo Ondoy papunta sa mansyon. Nakita nilang nakabukas ang pintuan kaya naman maingat silang pumasok sa loob. Isang nakakasulasok na amoy ang kanilang nalanghap. Halos masuka si Lolo Ondoy. Pambihira, ngayon na lang ulit ako nakaamoy na ganyan kabaho hangin na. Matagal-tagal na nung huli akong may nakasagupang aswang kasama ang aking anak. Teka, nasan ba ang kaibigan mo? Tulong! Tulungan niyo ako! Doray, patawad ko nagsinungaling ako sa'yo. Hindi totoong nasa ibang bansa si Doña Tekla. Ang totoo niyan, nakakulong talaga siya sa basement na to at hinahatiran ko ng hilaw na karne kapalit ng malaking halaga. Kaso ilang gabi na siyang nakawala. Tapos may natuklasan ako. Hindi lang pala iisang aswang ang binabantayan ko dito. Marami sila. Buong pamilya sila ng mga amalanhig. Tulungan niyo ako. Malapit na silang makawala lahat. Halina kayo, Lolo Ondoy. Kailangan nating mapuksa ang lahat ng mga amalanhig bago pa sila makalabas lahat dito. Mauna na po kayo sa basement. Kukuha lang po ako ng sandatang maaari ko magamit. Grabe, nakakatakot talaga mga itsura nila. Doray, yung pintong yan, buksan niyo pababayan sa basement. Huwag kayong mag-alala, may kulungan sila doon. Hindi nila kayo basta-basta magagalaw. Sige, mauna na kami ni Lolo Ondoy. Binuksan nila ang pinto papasok sa basement. Ngunit nakakailang hakbang pa lang sila pababa ay biglang isinarado ng binata ang pintuan. Mukhang nahulog tayo sa isang patibong. Mula sa loob ng basement na natatanglawan lamang ng isang gasera ay lumitaw ang isang nakangising amalanhig. Naglalaway ito at may malakas na tunog ng pag-angil. Makikita sa anyo nito ang labis na gutom. Mabilis itong sumugod papunta kay Lolo Ondoy na nasa tabi ni Doray. Mabilis ang naging kilos ni Doray. Iwinasiwas niya ang hawak na itak. Tumama ito sa tagiliran ng aswang. Bumagsak ito sa sahig at nangisay. Sinamantala ito ni Lolo Ondoy na sabuyan ng asin. Tulad ng iba, nabulok ang katawan nito hanggang sa tuluyan ng namatay. Meron pa silang ibang naririnig na mga pag-angil. Pagbaba nila sa pinakaloob ng basement ay nakita nga nila ang napakarami pang mga amalanhig na nakakulong at sinusubukang lumabas para kainin sila. Mula sa likod ng pinto ay nagsalita si Ader. Nasurpresa ba kayo sa munti kong regalo sa inyo? Walang hiya ka! Niloko mo kami! At nagpaloko naman kayo.
Alam niyo bang buong angkan ko ay mga aswang? Kapag-anak mo sila? Ikaw ang nawawalang bastardong anak ng Don! Marami kang alam tungkol sa pamilya namin, tanda. Pero hindi ko natatanungin kung paano at bakit kasi hindi na ako interesado. Dahil wala akong ibang hangad sa lugar na ito kundi ang makuha ang dapat na sa akin. Yung matagal nilang ipinagkait. Ang yaman ng mga Salvador. Mahirap din ang mga pinagdaanan ko para patayin silang lahat. Inuna kong pinatay ang kapatid kong si Raul. At sinunod ko ang Donya. At nang umuwi ang mga anak niyang nasa ibang bansa, ikinulong ko rin sila dito. Magkakasama silang lahat dito. Kung ganun, bakit pati kami? Hindi mo naman kami kamag-anak ah. Dahil kailangan ko nang ipapakain sa kanila. Gutom na sila. Inutil ang mag-inang amalanhig na yon. Akala ko matutulungan nila ako sa pangangaso pero hindi pala. Mahihina sila. Kung kamag-anak mo sila, ibig sabihin may lahi ka ring... Ikaw yung aswang na muntik bumiktima sa akin sa gubat nung pauwi ako. Ako nga. Isa akong aswang pero hindi isang amalanhig dahil buhay ako. Buhay na buhay pa. Pumasok ka rito, hayop ka, papatayin kita! Huwag kang duwag! Hindi na kayo makakalabas pa ng buhay sa mansyon ko. Biglang lumangit-ngit ang kulungan ng mga amalanhig at ganun na lang ang gulat ni Doray nang makita ang 5 pang mga aswang. Nabuksan ang kulungan at papasugod na ang mga ito sa kanila. Agad na nagsaboy ng asin ang matanda bilang pauna nilang proteksyon. Naglakad sila pataas ng hagdan, nakasunod sa kanilang mga kalaban. Kailangan nating linlangin ang mga amalanhig. Kapag nakalabas ang mga ito, sila mismo ang papatay kay Ader. Siguradong bago sila namatay ay may namuong sama ng loob at paghihiganti ang mga ito laban sa pumatay sa kanilang mga kaanak. Kailangan natin mag-isip ng paraan para sila magkaharap-harap. Kung magtatagumpay tayo, sila nang maglalaban, Lolo. Pero paano natin sila may lalabas nang hindi tayo ang napapahamak? Huwag kang mag-alala, Doray. Kabisado ko ang bawat sulok ng bahay na ito. May daanan sa ibaba na maaari nating daanan palabas. Sekreto lang ang daang yun kaya alam ko na hindi yun alam ni Ader. Ilaglag mong itak sa ibaba para sundan yun ng mga amalanhig. Kaagad na ginawa yon ni Doray. Inilaglag niya nga ang itak sa ibaba ng sahig. Lumikha ito ng ingay at agad na sinundan ng mga aswang. Maingat na bumaba ng hagdan ang dalawa. Ang pinto ay di kaagad mapapansin dahil para lamang yung bahagi ng pader. Kaagad na pinindot ni Lolo Ondoy ang isang nakausling bato at lumikha yun ng tunog na klik. Unti-unting bumukas ang pinto. Makipot lang yun at parang patungo sa isang masikip na tunnel. Mabilis silang pumasok doon. Sumunod sa kanila ang mga amalanhig na may mababagal na kilos. Ang dulo ng tunnel na yon ay papunta sa silid kung saan makikita ang isang malaking larawan ni Doña Tekla. Ayon sa mga nakikita ni Doray, yon ang silid ng matandang aswang. Isinarado nila ang pinto. Huwag kang maingay. Matalinong aswang si Ader kaya kailangan natin mag-ingat. Buksan mo ang bintana. Doon tayo lalabas para makatakas sa mga aswang na yan. Una nilang binuksan ang pinto sa silid ng matanda at kasunod noon ay ang pinto na pinanggalingan nila. Saka sila maingat na umakyat sa bintana. Pagkatapos ay narinig na nila ang ungol ng 5 amalanhig. Isinarado nila ang bintana. Ilang sandali lang nakarinig na sila ng malalakas na hiyawan sa loob ng mansyon. Mga baliw kayo! Lumayo kayo sa akin! Hindi na nakita ng dalawa kung anong nangyari kay Ader. Wala na silang pakialam dahil nahubad na ang maskara nito. Mukhang matatapos na natin ang laban na to, Lolo Ondoy. Oo, matatahimik na ang baryo. Bumalik na kayo sa bahay nyo. May dala akong gas na nasa gilid ng inyong kubo. Kunin mo yon. Kailangan nating sunugin ang mansyon! Mabilis na tumakbo si Doray. Naririnig pa rin niya ang mga malalakas na sigaw ni Ader at ang mga angil ng galit na mga aswang.
Agad niyang kinuha ang gas at pagbalik niya sa bakuran ng mansyon, agad niya yung binigay sa matanda. Nagsimula sila ng apoy hanggang sa lumaki ito ng lumaki at nasunog ang mansyon. Walang nakalabas maski isang aswang. Dumating ang mga tao sa lugar nang malapit nang matupok ito ng apoy. Samantala, naglalakad naman ang mag-anak ni Mang Henry at Lolo Ondoy sa gubat pauwi sa bahay ng matanda. Tapos na, Lolo Ondoy. Natalo na natin ang mga aswang. Pero teka, ba't ang dami mong alam sa bahay ng mga Salvador? Dahil siya ang tunay na may-ari ng mansyon, ang Lolo Ondoy mo. Po, paano nangyari yun? Mahilig kasi sa sugal dati itong tiyo ko at isa sa mga naipatalo niya dun sa tusong asawa ng Donya ay ang mansyon na yun. Kaya po pala, akala ko aswang na rin kayo. Lahat sila ay napatawa sa sinabing yon ni Doray. Mula sa mahabang paglalakad, umaga na nang makarating sila ng payapa sa bahay ni Lolo Ondoy. Naghihintay na sa kanila ang anak nito. Agad silang nagyakapan ni Aling Celia nang makilala nila ang isa't isa. Maya-maya ay nagtulungan silang tatlong babae na maghanda ng kanilang makakain. Sabay-sabay silang nagtipon sa isang mesa habang pinagsasaluhan ang isang masarap na pagkain. Lahat sila umaasa na magiging normal na ang lahat matapos ang mga nangyari. At magpapatuloy silang mabuhay ng masaya, malayo sa mga naranasan nila sa kamay ng mga amalanhik sa mansyon.